Nagsisimula ang kwento sa lungsod ng Shanghai, sa isang tahimik na silid, may isang babae nagngangalan na si Zhang Wangshan, ay nagpapasuso sa kanyang bagong silang na anak. Kinausap niya ang kanyang sanggol na si Chen Chen, na napakaswerte raw dahil kain at tulog lamang ang ginagawa. Nakangiti siyang nagsabi na kahit nawawalan siya ng tulog dahil dito, sulit naman basta't lumaki itong malusog. Hindi niya alam na ang sanggol ay hindi ordinaryo, siya ay reincarnated at may kamalayan pa rin mula sa dati niyang buhay. Habang sumususo, napagtanto niyang hindi pa lubos na na-develop ang kanyang utak, pero malinaw ang kanyang pag-iisip. Bigla namang lumitaw ang isang game light status screen na nagpakilala sa kanya bilang Lin Zichen, 33 araw gulang, at may antas na Ordinary Tier 1, doon niya nalaman na mayroon siyang espesyal na kakayahan o cheat ability. Pagsapit ng 3 buwan, si Lin Zichen ay nasa kanyang duyan habang pinagmamasdan siya ng mga magulang niya, sina Zhang Wanshen at Lin Yanshen. Napansin ng kanyang ama na parang pambihira ang lakas ng sanggol at hinulaan na magiging dakilang gene fuser o kahit cyborg ito balang araw. Habang sinasabi yun ng kanyang ama, si Lin Zichen ay patuloy sa pagkadyot ng mga paa. Bigla namang nag-anunsyo ang sistema na umabot na siya ng 10,000 kicks, kaya binigyan siya ng biologikal na kakayahang use and advance. Sa kakayahang ito, anumang parte ng kanyang katawan na kanyang sinasanay ay maaaring lumakas ng walang hanggan, basta't nasa hangganan ng carbon-based na katawan. Naramdaman niya ang paglakas ng kanyang mga kalamnan, at napaisip siya tungkol sa sinabi ng kanyang ama hinggil sa gene fusers at cyborgs, inihahambing ito sa mga superhero. Pagsapit ng 4 na buwan, natutunan na niyang umupo at gumapang, ngunit upang hindi mabigla ang mga magulang niya, nagsasanay lamang siya tuwing gabi. Sa bawat gapang niya, binibigyan siya ng sistema ng mga puntos. Pagdating ng 5 buwan, nakalakad na siya, at sa 6 na buwan naman, kaya na niyang umupo at gumapang sa harap ng kanyang mga magulang nang hindi mukhang kakaiba. Isang araw habang nanonood sila ng telebisyon, lumabas ang balita tungkol sa mga aberrant beasts at kung paanong nagsasanib puwersa ang mga gene fusers at cyborgs upang labanan ang mga ito. Noon niya unang naunawaan na ibang-iba ang mundong ito kumpara sa dati niyang buhay. Natutunan niyang ang mundong ito ay nag-mutate, dahilan para lumitaw ang nakakatakot na mga nilalang na tinatawag na aberrant beasts. Upang labanan sila, 2 landas ang binuo ng sangkatauhan. Ang una, ang mechanical ascension, kung saan ginagawang cyborg ang katawan ng tao gamit ang teknolohiya, at ikalawa, ang gene modification, kung saan pinagsasanib ang genes ng tao at ng halimaw upang maging gene fuser. Napagtanto niya ang panganib, kaya't nagpasya si Lin Zichen na gamitin ang kanyang sistema upang palakasin ang sarili ng palihim at mabuhay sa mundong puno ng panganib. Minsang tumunog ang doorbell, napalingon si Lin Zichen. At binuksan ni Zhang Wangzin ang pinto. Nandoon ang isang babae na si Xu Meng, ang bago nilang kapitbahay. Ipinakilala nito ang kanyang pamilya, ang asawa niyang si Shen Jianya, at ang kanilang anak na si Shen Qingon. Nang makita ni Lin Zichen ang batang babae, inamin niya sa sarili na si Shen Qingon ang una niyang kaibigan sa mundong ito, at dama niyang magiging malalim ang ugnayan nila balang araw. Lumipas ang mga buwan at tuloy-tuloy ang pagsasanay ni Lin Zichen. Sa 7 buwan, dahil sa kanyang use and advanced skill, natutunan na niyang tumakbo, tumalon, at magsalita ng mga simpleng salita sa sarili niya, at nakatanggap siya ng karagdagang stat points. Sa 8 buwan, nagsasanay na siya ng sit-ups at push-ups sa loob ng kanyang duyan, palihim kapag wala ang kanyang mga magulang. Ngunit isang araw, nabigla ang ina niyang si Zhang Wangzin nang makita siya sa balkonahe na gumagawa ng sit-ups, napapikit at kinusat pa nito ang mga mata, at inakalang guni-guni lamang dulot ng pagod bilang isang manunulat ng web novel. Mabilis namang nagpanggap na natutulog si Lin Zichen, at nakahinga ng maluwag. Ilang araw matapos iyon, habang pinaliliguan siya, napansin ni Zhang Wangzin ang kakaiba, mayroon ng defined abs ang kanilang 8 buwang gulang na anak, napasigaw siya at agad tinawag ang asawa niyang si Lin Yansheng. Inisip niya na si Chen Qin ay may malaking gana sa pagkain, at ngayon ay nagulat pa siya na mayroon na itong abs. Nang makita ito ng ama, hindi siya makapaniwala at tuwang-tuwa, iniisip na maaaring pambihirang prodigy ang kanilang anak at may maliwanag na hinaharap bilang gene fuser o cyborg, habang ang kanyang asawa tinitingnan siya ng masama dahil sa kanyang sinasabi. Sa isip ni Lin Zichen, nakahinga siyang maluwag dahil ligtas pa rin ang kanyang lihim. Naisip niyang maswerte siya dahil parehong web novel authors ang kanyang mga magulang.
Sa isa pang ulat sa telebisyon, may ipinakita namang 2 taong gulang mula sa isang pamilyang martial artist na kayang buhatin ng 20 kilong dumbbell gamit ang isang kamay. Agad namang hinaplos ni Zhang Wangshen ang anak sa ulo at buong pagmamalaking sinabi na kasing galing din ng kanyang Chen. Natuwa si Lin Zichen sa kumpiyansa ng kanyang ina, at napaisip kung kaya rin ba niyang buhatin ng 20 kilo pagsapit niya ng 2 taon. Pagdating ng 2nd taon niya, nagbunga na ang kanyang pagsasanay, sa kabila ng pagiging mababa ang profile, palihim niyang napaunlad ang kanyang lakas, sa silid-imbakan, madali niyang nabuhat ang 20 kilo gamit ang isang kamay. Subalit nagulat siya at naputol ang kanyang sesyon nang tawagin siya ng kanyang ina, naroon na raw si Han Han, ang palayaw ni Shen Qingan, upang makipaglaro. Agad niyang ibinaba ang bigat at lumabas, nang buksan niya ang pinto, naroon na si Shen Qingan, 2 taong gulang na rin, at inabutan siya ng isang tart. Sa loob-loob ni Lin Zichen, alam niyang hindi tipikal ang paraan ng kanilang paglalaro dahil magkaiba ang antas ng kanilang kaisipan. Habang si Han Han ay karaniwang bata, ginagamit naman niya ang bawat pagkakataon upang magsanay. Natagpuan niya ang isang natatanging paraan upang samahan ito, dahil mahilig itong dumikit sa kanya. Si Shen Qingan ay nagsilbing perpektong custom-sized weighted vest para sa kanyang mga ehersisyo. Gayunpaman, may isa siyang paulit-ulit na problema. Naalala niya ito muli nang maramdaman niya ang init at pagkabasa, at napasigaw na si Han Han ay umihina naman sa kanya. Lumipas ang 1 taon at pagsapit ng 3 taong gulang, ang lakas ni Lin Zichen ay lumago ng labis, kaya na niyang buhatin ng 40 kilo gamit ang isang kamay. Habang nanunood ng telebisyon, nakakita siya ng ulat tungkol sa isang 4 na taong gulang na prodigy na nakakabuhat ng 30 kilong dumbbell. Napangiti siya sa kasiyahan, dahil mas malakas na siya rito. Sa kabila ng progreso niya, nananatili pa rin sa sistema na ang kanyang biolohikal na antas ay ordinary tier 1, naisip niya kung ano ang kinakailangan para umabot sa tier 2. Sa isiping ito, lumabas siya sa kanilang bahay sa unang pagkakataon. Ang mundo sa labas ay isang kahangahangang futuristic cityscape, puno ng mga beastmen at mga cyborg, na inisip niyang sila marahil ang mga gene fusers at cyborgs na nabanggit sa kanya noon. Kasama ang kanyang ina at ang kanilang mga kapitbahay na sina Xu Meng at Shen Qingan, nagtungo sila sa aklatan, dahil hindi pinapagamit ng kanyang mga magulang ng elektronikong aparato si Lin Zichen, ang mga libro ang nagsilbing pinakamainam na pinagmumulan niya ng kaalaman. Sa aklatan, itinuro siya ng kanyang ina sa seksyon ng pambatang libro, ngunit nagtungo siya sa mga advanced encyclopedias, na agad namang sinundan ng nag-aalalang si Shen Qingan. Naguguluhan ng mga ina habang pinagmamasdan sila, na itanong ni Xu Meng kung bakit gusto ng bata ang ganoong mga libro, at hinulaan ni Zhang Wangshen na dala ito ng genius genes ng kanyang anak. Samantala, inalok naman ni Shen Qingan si Lin Zichen ng cookies, ngunit lubos ng abala si Lin Zichen sa kanyang pagbasa. Sa mga aklat, nalaman niyang lahat ng anyo ng buhay ay nahahati sa 6 na biolohikal na antas: ordinary, advanced, rare, epic, legendary, at mythical, at bawat isa ay hinahati pa sa 9 na tiers. Napagtanto niyang ang mga karaniwang tao gaya ng kanyang mga magulang ay nasa pinakamababa, ordinary tier 1, na kasing saliit lamang ng mga langgam kung ihahambing sa mas matataas na nilalang. Nagdulot ito ng matinding apoy sa kanyang kalooban, kailangan niyang pabilisin pa ang kanyang pagsasanay habang pinananatiling lihim ang lahat. Bigla namang nagbigay ng bagong quest ang kanyang sistema, magbasa ng 100 milyong karakter upang gantimpalaan ng Celestial Root of Wisdom. Masigla niyang tinanggap ito, sabik na sanayin ang isip at katawan. Sa sumunod na taon, hinati niya ang kanyang oras sa pisikal na pagsasanay at walang sawang pagbabasa. Sa edad na 4, siya at si Shen Qingan ay nagsimula sa kindergarten. Hawak kamay nilang sinamahan ang kanilang guro na si Miss Zhang Mei. Nagbunga agad ang kanyang pagsisikap, nang makapasok pa lang, nakalusot na siya sa ordinary tier 2, namangha sa kanyang pisikal na kakayahan, kaya na niyang buhatin ang 80 kilo gamit ang isang kamay, tumalo ng 1.2 metro, at tumakbo ng 100 metro sa loob ng 11 segundo, higit pa sa kakayahan ng isang normal na adulto, lalo na para sa isang batang nasa kindergarten. Isang araw, nakita niya ang mga bata na pinagtutulungan si Shen Qingan at tinutukso bilang bedwetter. Hindi siya nagdalawang isip, tumalon siya sa gitna ng mga bully, at binigkas ang isang nakakatakot ngunit pambata na banta. Kung may mambubuli pa kay Han Han,
Iihi siya sa kama ng mga ito araw-araw. Naging epektibo ang banta, umiyak ang mga bully, tinawag ang kanilang ina at ama, na gusto nang umuwi dahil natatakot, at nangakong hindi na babalik sa kindergarten. Napatingin si Shen Chingon sa kanyang tagapagtanggol ng may paghanga. Sa sandaling yun, naka-unlock siya ng bagong achievement, title, Kindergarten Kid King, at isang bagong serye ng mga quest. Tuwang-tuwa si Lin Zichen na maaari na siyang magtrabaho sa maraming quest ng sabay-sabay. Makalipas ang kalahating taon, natapos niya ang kanyang reading quest, nabasa niya ang 100 milyong karakter at ginantimpalaan siya ng Celestial Root of Wisdom, na nagbigay sa kanya ng perpektong eidetic memory at pinakamataas na kakayahang matuto ng tao. Lumipas ang panahon at halos 7 taong gulang na sila ni Shen Chingon, kuha ang kanilang graduation photo sa kindergarten. Kahit bakasyon, hindi tumigil si Lin Zichen sa pagsasanay, kaya na niyang magbuhat ng 200 kilong barbell, tumalon ng higit sa 2 metro, at tumakbo ng 100 metro sa loob ng 7.98 segundo, kasing talino rin niya. Dahil sa bagong katangian, natapos na niya halos lahat ng kurikulum ng elementarya. Nagsimula ang kanyang bagong yugto sa Sunshine Elementary School. Dahil sa sariling pag-aaral ng mas mataas na aralin, madali lamang para sa kanya ang mga paligsahan, wala siyang kahirap-hirap na nakuha ang unang pwesto sa National Elementary School Academic Competition, na ginawa niya upang mabilis makuha ang kanyang bagong title. Sa tuwing may libreng oras, tinuturuan din niya si Shen Chingon. Bagamat hindi likas na henyo, masipag ito at dahil sa kanyang tulong, labis na gumanda ang marka nito. Sa pagtatapos ng isang semestre, pumangalawa na siya sa klase, kasunod ni Lin Zichen na nasa una. Upang mapabilis pa ang kanyang mga quest, sumali rin siya sa mga paligsahan sa palakasan, binabasag ang lahat ng record. Ngunit nang akala niyang magpapatuloy ang kanyang buhay sa paaralan sa parehong nakagawiang siklo, dumating ang isang bagong transfer student. Ipinakilala ng guro ang bagong dating isang batang babae, na nagngangalang Bai Shuai. Agad na naramdaman ni Lin Zichen na kakaiba siya. Habang nakatayo sa may pintuan, dama niyang taglay nito ang isang hindi normal na aura. Habang naglalakad si Bai Shuai upang maghanap ng upuan, nakatingin sa kanya ang lahat ng mag-aaral. Bumulong si Shen Chingon kay Lin Zichen, na tinatawag niyang Xiao Chen, at pabulong na sinabi kung gaano kaganda ang buhok ni Bai Shuai, para raw itong mga nyebeng bumabagsak sa taglamig, ngunit wala sa mood si Lin Zichen upang pag-usapan ang kagandahan. Nakatuon ang kanyang isip sa kakaibang hindi pangkaraniwang aura na nadarama niya mula kay Bai Shuai. Naisip ni Lin Zichen kung maaaring Jinfuser si Bai Shuai o inapo ng isa. Sa mga sumunod na araw, lalo lamang siyang naging palaisipan, hindi siya nakikipag-usap kaninuman at agad idinidikit ang kanyang ulo sa mesa pagkakatapos ng klase. Halos hindi rin bumabangon kahit para magbanyo. Sa simula, naiintriga ang mga estudyante, may ilan pang kumuha ng litrato habang natutulog siya. Ngunit nang hindi nagbabago ang kanyang ugali, unti-unti silang nawala ng interes at muling bumalik ang klase sa normal na takbo. Ngunit nawasak ang katahimikan makalipas ang mahigit 1 buwan, nagsimulang maglabas ng malapot na puting likido si Bai Shuai. Mabaho ang amoy nito at tumutulo sa kanyang damit at binti. Nandidiri ang mga kaklase, nagrereklamo sa masangsang na amoy. May isang malupit na batang lalaki na nagbitaw ng masamang biro tungkol dito. At saka ibinuhos ang laman ng kanyang bote ng tubig sa ulo ni Bai Shuai, sabay sigaw na nililinis niya raw ito. Nabasa at napahiya, pinigilan ni Bai Shuai ang kanyang kamao sa mesa at kinagat ang labi. Dahil dito, bumagsak ang mga luha sa kanyang mukha, nanginginig ang kanyang mga balikat sa tahimik na pag-iyak, habang nagtatawanan ng mga bully sa kanyang paghihirap. Mula sa kanilang upuan, lumingon si Shen Chingon kay Lin Zichen na may halatang pag-aalala, at nagtanong kung matutulungan nila ang kawawang si Bai Shuai. Naguluhan si Lin Zichen, nararamdaman niyang mapanganib si Bai Shuai, ngunit hindi niya maunawaan kung bakit ito umiiyak. Gayunpaman, pumayag siyang tumulong, habang papalapit sa mga bully, muling sinuri ni Lin Zichen ang kanyang pagtataya. Hindi pa rin niya lubos na nauunawaan si Bai Shuai, ngunit ngayon malinaw na isa lamang siyang mahina at inaapi na babae, at kailangan niyang manghimasok. Nilapitan niya ang pangunahing bully at hinawakan ito sa balikat, tinawag niya sa pangalan na Guan Chun, at may nakakatakot na ngiti, inutusan niya itong punasan ng tubig sa mesa ni Bai Shuai. Nanginginig sa takot, nagmakaawa si Guan Chun at agad na sumang-ayon.
Alam ng iba pang bully na nasa alanganin sila, kilala si Lin Zichen sa buong paaralan bilang mahusay sa parehong akademiko at pakikipaglaban, kaya't kahit mga grade 6 na ay hindi nangangahas na kalabanin siya, dahil mas ligtas na sumunod, agad nilang kinuha ang mga tissue at nilinis ang mesa. Nang matapos, iginawi ni Lin Zichen ang kanyang matalim na titig sa grupo at iniutos na humingi sila ng tawad kay Bai Shuai. Nanginginig sa takot, mabilis silang pumila, yumuko, at humingi ng paumanhin, nangakong hinding-hindi na muling bubuli. Nang makaalis ang mga bully, tumingala si Bai Shuai, luhaan pa rin ang mga mata, at buong pasasalamat na nagpasalamat kina Lin Zichen at Shen Qingon. Ipinatong naman ni Shen Qingon ang kanyang kamay sa balikat ni Bai Shuai at sinabing tungkulin ng mga kaklase na tulungan ng isa't isa. Mula noon, naging misyon ni Shen Qingon na maging kaibigan ng tahimik na batang may puting buhok, at palagi niyang hinihila si Lin Zichen para sumama. Nagsimula silang tatlo na magkasamang gumugol ng kanilang libreng oras, lalo nang naging mabait si Shen Qingon, lagi niyang ibinibigay muna kay Bai Shuai ang pinakamasarap niyang baon. Isang beses, habang inaalok siya ni Shen Qingon ng pagkain, nag-atubili si Bai Shuai. Tumingin siya sa kanila at nagtanong kung hindi ba sila nandidiri sa kanya dahil sa masamang amoy niya. Ipinaliwanag niyang humihingi siya ng tawad dahil hindi agad nagtitiwala, ngunit bata pa lang siya ay lagi na siyang itinataboy ng lahat. Ngayon na mayroong mabait sa kanya, pakiramdam niya ay nananaginip siya. Napatingala si Bai Shuai nang may pagtataka nang marinig niya si Shen Qingon na mariing sinabi, hindi ito panaginip. Ngumiti ito ng banayad at sinabi pang alam niya ang pakiramdam, kaya't hinding-hindi siya madidiri. Idineklara pa niya na basta't handa si Bai Shuai, magiging magkaibigan sila habang buhay. Kahit medyo napailing si Lin Zichen, isinama siya sa pangakong yun. Nadala ng matinding emosyon, niyakap ni Bai Shuai ng mahigpit si Shen Qingon. Tumutulo ang mga luha ng pasasalamat habang nagpapahayag ng kanyang taus-pusong pasasalamat sa kanilang kabutihan. Nang makabawi na siya, sinabi niyang nais niyang magbigay ng regalo kapalit ng kanilang kabaitan. Inilabas niya ang isang kwintas na may pares ng pangil ng halimaw, isang regalo raw ito mula sa kanyang ina sa kaarawan niya. Iniabot niya ito bilang sagisag ng kanilang pagkakaibigan. Buong tuwa namang pumayag si Shen Qingon, at nagtayo silang tatlo sa bakuran ng paaralan, sabay-sabay na nagdeklarang sila'y magiging magkaibigan magpakailanman, habang palubog ang araw. Ngunit hindi nagtagal, nabasag ang bagong tatag nilang samahan. Isang araw, nagulat si Shen Qingon nang malaman na lumipat ng paaralan si Bai Shuai. Kinumpirma ito ni Lin Zichen, dahil nakita niya mismo itong nagsusumite ng mga withdrawal papers. Bumalik sa alaala niya ang nakita sa opisina ng punong guro, naroon si Bai Shuai kasama ang isang malaking lalaki na may cybernetic arms. Ipinangako ng punong guro sa lalaki na kumpleto na ang papeles ni Bai Shuai at mananatiling kumpidensyal ang lahat ng impormasyon. Doon tuluyang nakumpirma ni Lin Zichen na hindi ordinaryo ang pagkakakilanlan ni Bai Shuai. Mula noon, hindi na niya itong muling nakita, at iniwan siyang nagtataka tungkol sa kanya. Ngunit napansin niyang ang mga sumunod na pangyayari ang higit na umagaw ng kanyang atensyon. Maya-maya, nasa bahay si Lin Zichen at minamasahe ang balikat ng kanyang ina na si Zhang Wangzin, napabuntong hininga ito sa ginhawa at sinabing perpekto ang masahe matapos ang maghapong pagtatype. Sa loob-loob ni Lin Zichen, napansin niyang natutunan niya ang mga propesyonal na teknik sa masahe dahil sa kanyang celestial root of wisdom, at nagulat siyang napakakapakipakinabang pala nito. Ang kanilang tahimik na gabi ay nabulabog ng isang mahalagang balita sa telebisyon. Tampok dito ang isa na namang kamanghamanghang nagawa ng Kyoto Prodigy, sa edad na 10, matagumpay niyang na-fuse ang kanyang katawan sa aberrant beast genes at kaya na niyang buhatin ang isang 500 kilong bato gamit lamang ang isang kamay. Nakilala agad ni Lin Zichen ang bata at nagulat nang mapagtanto na ang kanyang karibal ay nagsimula ng mag-gene fusion. Nagreklamo naman ang kanyang ama na si Lin Yansheng na palaging nasa TV ang Kyoto Prodigy, na parabang ginagawa itong influencer. Ipinaliwanag ni Lin Yansheng na mula sa 1,000 taong angka ng martial arts ang bata, kaya't malamang ay mayroon silang advanced na teknolohiya sa gene fusion. Tinuligsa naman ni Zhang Wangzin na mali ang gawing parang eksperimento ang isang bata, ngunit sagot ng asawa na sa ganitong pamilya, palaging inuuna ang interes ng angkan. Ang sagot na ito'y sinabayan lamang ni Zhang Wangzin ng sarkastikong, ikaw na ang marunong. Habang nagtatalo ang kanyang mga magulang, malalim na nag-isip si Lin Zichen, naalala niya na bago pa man ang fusion,
kaya lamang ng prodigy ang magbuhat ng 100 kilo, ngayon, kaya na nitong magbuhat ng 500 kilo, 5 ulit na pagtaas, kung ikukumpara, si Lin Zichen na 8 taong gulang pa lang ay kaya nang magbuhat ng 300 kilo gamit ang isang kamay, nang hindi dumadaan sa Jin Fusion. Napangiti siya at nag-fist pump, buo ang kumpiyansa na mas malaki ang kanyang potensyal. Ngunit saglit lamang ang kanyang kasiglahan, ang sumunod na balita ay nagturo sa kanya ng tunay na kahulugan ng takot. Breaking news, isang lungsod sa kalapit na bansa ang tuluyang winasak ng isang napakalakas na pagsabog. Ayon sa ulat at sa mga nakuhang footage, higanteng aberrant rats ang umatake. Lumabas sa screen ang nakakasindak na imahe ng mga dambuhalang daga na sumasakmal sa isang babaeng humihiyaw at walang awang nilalamon nito. At marahas itong kinain habang tumalsik pa ang dugo sa matatalas ng ngipin ng halimaw. Nagpatuloy ang ulat ang mga heretic ang responsable, mga kultong nagmamanipula ng mga halimaw mula sa dilim. Sa isang press conference, nakiusap ang isang opisyal mula sa bansang Sakura na tulungan sila. Ipinaliwanag na ang kulto ay isang anino ng samahan ng mga traidor na naglilingkod sa mga aberrant beast kapalit ng pansariling kapakinabangan. Habang nanunood, nakahinga ng maluwag si Lin Zichen na siya'y ipinanganak sa isang makapangyarihan at matatag na bansa, ligtas na lugar para lumakas at manatiling mababa ang profile. Ngunit biglang nabasag ang kanyang mga iniisip nang may sumabog na sunod-sunod na sonic booms sa labas. Dali-dali siyang sumilip sa bintana, at nakita ang isang pulutong ng heavily armed cyborgs na lumilipad sa kalangitan. Nagtaka siya kung bakit ganoon karami ang dineploy at umaasang walang masamang nangyayari. Kinabukasan, tila normal ang lahat, habang hinihintay ni Lin Zichen si Shen Xinghan, dumating ito na humihingal at humihingi ng paumanhin dahil nahuli siya. Napansin niya ang kakaiba, ang Beast Fang necklace na ibinigay ni Bai Shuai, na suot ni Shen Xinghan, ay biglang naglabas ng maliwanag na asul na liwanag. Napagtanto ni Lin Zichen na mula ito sa isang aberrant beast, yun pala ang pinagmula ng mahina at kakaibang aura na dati niyang naramdaman. Agad din namang nawala ang liwanag kaya hindi nila pinansin, ngunit sa isip ni Lin Zichen, sa pagitan ng mga cyborg at ng reaksyon ng Fang, may masamang mangyayari. Habang papunta sila sa paaralan, isang kahangahangang babae na may mahabang pulang buhok ang nakasandal sa poste ng ilaw, pinagmamasdan sila. Binati sila nito, tinawag silang adorable na mga bata, tinanong kung magkapatid sila. Agad na itinuwid ni Shen Xinghan, ipinagmamalaki na sila ay matalik na magkaibigan mula pagkabata. Ngumiti ang babae, sinabing sana raw ay nagkaroon din siya ng ganoong kaibigan. Ngunit bigla ring nagbago ang kanyang ekspresyon, naging malupit, kumislap ang kanyang mga mata at tinanong kung bakit sila pumapasok ng mag-isa at nasaan ang kanilang mga magulang. Nagsimula nang sumagot si Shen Xinghan, ngunit agad siyang hinayla ni Lin Zichen, at sinabing tumigil na siya sa kanyang pagsasalita dahil mahuhuli na sila, iniwan nila ang misteryosong babae. Nang makalayo na, marahang pinagalitan ni Lin Zichen si Shen Xinghan, pinaalalahan ang huwag makipag-usap sa mga estranghero, at naintindihan naman ito ng kanyang kaibigan. Pagkatapos ng klase, dinala ni Lin Zichen si Shen Xinghan sa isang liblib na eskinita. Kinakabahan itong nagkomento na nakakatakot ang lugar. Ipinaliwanag ni Lin Zichen na nakatakda na itong gibain at wala ng tao doon. Ngunit naputol ang kanilang paglalakad nang marinig nila ang isang pamilyar na boses, ang pulang buhok na babae mula kaninang umaga, lumitaw ito at sinabing buti at natapos na rin ang klase, at may kasama na ito na nagngangalang Sheng, sinabi niya na nandito na ang mga bata. Nagulat si Lin Zichen, pinili pa niya ang ibang ruta para umiwas. Ngunit natuntun pa rin sila ng babae. Nilapitan sila ng babae gamit ang matatamis na salita, nag-aalok ng candy, ngunit nainip si Sheng, sinabihan niya ang babae na tigilan na ang pagsasalita. At agad na kunin ng mga bata para maibenta na nila kapalit ng pera, bigla itong sumugod hawak ang basang tela. Sa isang iglap, itinulak ni Lin Zichen si Shen Xinghan palayo, at humarap sa lalaki. Kinuyam niya ang kamao, at ibinigay ang lahat ng kanyang lakas sa isang suntok. Tumama ito diretso sa dibdib ni Sheng at napahinto ang lalaki. Ang matinding puwersa ng suntok ay nagpahagis sa lalaki palayo sa eskinita, may kasamang daing ng sakit. Napatulala ang pulang buhok na babae, hindi makapaniwalang kayang paliparin ng isang batang elementarya ang isang ganap na lalaki, bumagsak sa lupa si Shang at nagsuka ng dugo.
Nang matapos niya si Xiang, humarap si Lin Zichen sa babaeng may pulang buhok. Bago pa ito makareact, agad siyang tumira ng malakas na suntok sa mukha na nagpabuwal dito at agad nawalan ng malay. Pagkatapos dinampot niya ang isang ladrilyo sa tabi, mabigat ang intensyon, naunawaan niyang dahil walang kamera sa liblib na eskinita, kailangan niyang tapusin sila, kung mabubuhay ang mga ito, malalantad ang kanyang sobrang lakas at masisira ang kanyang plano na manatiling mababa ang profile habang lumalakas. Ngunit bago pa niya maibaba ang huling hampas, biglang umuga ng malakas ang lupa, isang matinding lindol ang yumanig sa eskinita, ikinagulat nilang lahat. Maya-maya ay isang dambuhalang kamay na may matutulis na kuko ang lumabas mula sa pader ng gusali. Mula sa alikabok at guho, lumitaw ang isang higanteng aberrant rat, nakatindig at umungol ang halimaw ng malakas. Hindi nito pinansin ang mga bata at tumuon sa walang malay na babae, mabilis nitong pinugutan ng ulo gamit ang matatalas ng ngipin. Kinuha ng daga ang pugot na ulo at ang lalaki para kainin, habang napasigaw si Shen Qingan sa matinding takot. Agad na binuhat ni Lin Zichen ang takot na si Shen Qingan at sinabi, "Higanteng aberrant rat yan, kailangan nating makaalis dito." Tumakbo siya ng buong bilis, hawak-hawak ito ang kanyang kaibigan habang tumatakas. Habang tumatakas sila, isang babaeng cyborg na may blondeng buhok na mabilis na dumating sa ibabaw nila. Bumulusok ito pababa sa eskinita, kumikilos ng nakamamanghang bilis, parang malabong anino habang dumadaan sa tabi ng daga. Napansin ng ating bida na isang cyborg ang dumating at napakabilis nito. Mahinahon na nakatingin ang cyborg sa likuran ng halimaw, humarap ito sa daga, naghahanda para umatake. Nagningning ang kanyang gauntlet habang nagcha-charge ang kanyang armas, at inunat niya ang kanyang kamay, inilabas niya ang anesthetic smoke. Sunod-sunod na projectiles ang pinakawalan, na tumama ito sa halimaw na daga habang napaungol ito sa matinding sakit. Nagdulot ng malalakas na pagsabog na yumanig sa buong eskinita, tinakpan ni Lin Zichen si Shen Qingan upang protektahan ito mula sa matinding pagsabog. Napahiyaw sa sakit ang aberrant rat, natama ng mga pagsabog at nabulabog ng usok na pampamanhid. Dahil sa atake na yun nakaramdam ang halimaw ng panghihina habang tumutulo ang laway. Nang makita ang pagkakataon, sumugod ang cyborg at tinapos ang halimaw sa napakalakas na tira. Pagkauwi sa bahay, nanood si Lin Zichen ng balita tungkol sa insidente habang nasa bahay. Sinuri niya ang laban at napagpasyahang hindi ganoon kataas ang antas ng lakas ng cyborg, kinailangan itong pahinain muna ang daga, at inabot pa ng 7 minuto bago tuluyang mapatay. Napagtanto niyang napakapanganib ng mga higanteng aberrant rat, kayang lumaki ng lampas 10 metro at umabot sa ordinary 5th tier. Mabuti na lamang at ligtas silang nakatakas. Ang pangyayaring yun ay nagpaalala sa kanya ng mga panganib sa mundo, nagpasya siyang paigtingin pa ang kanyang pagsasanay upang maprotektahan ang sarili at ang mga taong mahalaga sa kanya. Muli siyang makikita sa kanyang training space, gumagawa ng weighted squats gamit ang mabigat na barbell. Gantimpala ng kanyang system ang dagdag na puntos, sa kabila ng banta ng aberrant rats, nagpapatuloy ang buhay. Di nagtagal, ipinagdiwang nila ni Shen Xinghan ang kanilang ika-9 na kaarawan, kasama ang kanilang mga pamilya at isang malaking cake. Matapos mag-wish, nagpalitan sila ng regalo, dahil sa kanyang celestial root of wisdom, natutunan ni Lin Zichen ang pag-ukit sa loob lamang ng isang gabi, at gumawa ng masalimuot na kahoy na hairpin para kay Shen Qingan. Labis ang tuwa nito, agad na isinuksok sa buhok at masiglang sinabi kung gaano niya ito kagusto. Mabilis ang paglipas ng panahon at kalaunan ay nakapagtapos sila ng elementarya at nagsimula sa middle school. Habang papaalis, lumitaw ang abiso ng kanyang system na kumpleto niya ang Dominate 9 Years of Compulsory Education Achievement, na nag-unlock ng mga titulo, Kindergarten Kid King at Elementary School Top Dog. Excited siyang ma-unlock ang susunod na titulo, Middle School Overlord, na magbibigay sa kanya ng Survival of the Fittest attribute. Sa bakasyon, nagpatuloy siya sa high-intensity training regimen, kabilang dito ang 1,000 push-ups na may napakalaking bato sa likod, na nagbigay sa kanya ng malaking stat boosts. Nagbunga ang kanyang sipag, bago magsimula ang klase. Matapos ang isang 10 kilometro run, inanunsyo ng system na unlock niya ang ordinary 3rd tier, lalo pang tumaas ang kanyang pisikal na kakayahan, kaya na niyang buhatin ang 700 kilo gamit ang isang kamay, tumalo ng 4 na metro, at tumakbo ng 100 metro sa loob lamang ng 6 na segundo.
Habang lumalakas siya, naisip niya kung anong antas na ang naabot ng Kyoto Prodigy. Sakto naman, isang bagong balita ang umere sa TV noong bisperas ng pasukan. Ang ngayon ay 14 na taong gulang na Prodigy ay na-fuse na sa Giant Ant Jeans, at kayang buhatin ang isang 2,000 kilong alloy block gamit ang isang kamay. Mabilis na kinuwente ni Lin Zichen, dahil pinapataas ng Giant Ant Jeans ang lakas ng 4 hanggang 8 ulit, ibig sabihin ang tunay na kaya ng Prodigy ng walang enhancement ay nasa 500 kilo lamang. Napangiti siya, dahil ibig sabihin, mas malakas pa rin siya sa pundasyon. Inisip niya kung gaano kalakas siya kapag siya na mismo ang sumailalim sa Jin Fusion. Kinabukasan, nagsimula ang middle school, dahil siya ang top student ng lungsod. Halos lahat ng pinakamahusay na paaralan ay nag-alok sa kanya. Tinanggap niya ang paanyaya ng Shanghai Middle School, ngunit sa kondisyon na dapat ay makasama sa klase si Shen Xinghan. Sa registration, sinalubong sila ng principal at ng kanilang bagong homeroom teacher, na naghayag kung gaano kalaki ang tiwala nila sa kanya. Gumawa siya ng palusot at umalis kasama si Shen Xinghan. Ang totoong dahilan kung bakit niya pinili ang Shanghai Middle School ay dahil sa napakagandang pasilidad nito sa palakasan. Plano nilang maglaro ng badminton sa court ng paaralan bago opisyal na magsimula ang klase. Sa court, masiglang sinabi ni Shen Xinghan kay Lin Zichen na magsimula na sila. Mabilis siyang nag-serve, ipinagmamalaki ang kanyang Ferris curveball. Madali namang sinalo ng isang lalaki ang shuttlecock sa ere. Ngunit napatigil ang kanilang laro nang lumapit ang isang grupo ng mga nakatataas na estudyante. Agad na inagaw ng leader nila ang shuttlecock at sinabi na nakareserba ang court. Nangaasar pang inalok ng mga kasama niya si Shen Xinghan na manatili at makipagsagupa sa kanila. Sinabi ng isa niyang kasama, kung hindi siya marunong paano ang maglaro ay bibigyan nila siya ng one-on-one lesson. Ngunit nanindigan si Shen Xinghan at iginiit na may mga patakaran at nauna sila roon. Nang makitang masyadong lumalapit ang mga ito kay Shen Xinghan, humarap si Lin Zichen na may malamig na ekspresyon. Sinabi niyang lumayo sila at pinaalala ang patakaran na first come, first served. Mataas ang tingin sa sarili ng leader at buong yabang na idineklara na siya ang kukuha ng court. Kumilos na si Lin Zichen, matigas ang tinig nitong idineklara na mula ngayon, ang mga patakaran niya lamang ang masusunod. Sa isang bugso ng lakas, tumalon siya at hinampes ang shuttlecock ng ubod ng tindi. Naging puting guhit ang shuttlecock habang bumibilis ang lipad, halos hindi nakareact ang leader. Sa lakas ng tama, nasira ang raketa nito at pati ang kanyang sombrero. Nang inig sa takot at pawis ang mga nakatataas na estudyante, nagtatanong kung tao pa ba si Lin Zichen, o baka isang Jinfuser. Isa sa kanila ang nagsabing kung bahagyang naiba ang tama, natanggal na sana ang ulo ng kanilang leader. Lubhang nasindak, malalim silang yumuko sa paghingi ng tawad, at sinabing nauunawaan na nila ang mga patakaran, agad silang mabilis na umalis. Mula noon, marahil dahil kumalat ang balita, wala nang naglakas loob na mang-api kay Lin Zichen o Shen Xinghan, maliban sa mas malaki at mas maayos na pasilidad. Halos pareho lang ang kanilang bagong buhay sa paaralan. Sa akademiko, malayo na ang naabot ni Lin Zichen, matagal na niyang natapos ang kurikulum sa middle school. Sa klase, nagbabasa siya ng mga interesanteng aklat para lumipas ang oras. Sa gabi, matapos ang ehersisyo, ginagamit niya ang kanyang Celestial Root of Wisdom para matuto ng iba't ibang kasanayan online. Mabilis niyang nasubukan ang pagluluto, fotografiya, pagmamaneho, paglangoy, at iba't ibang sport para ma-unlock ang titulong Middle School Overlord. Hindi lang siya palaging una sa lahat ng asignatura, kinatawan din niya ang paaralan sa mga pambansang kompetisyon. Nakatayo siya sa gitna ng bundok ng tropeo, upang hindi mapansin ng husto. Maingat niyang iniiwasang manalo ng unang pwesto sa lahat ng kompetisyon. Lumipas ang isang semestre ngunit hindi pa rin niya na-unlock ang titulo. Gayunpaman, nagkaroon siya ng maraming tagahanga, mga dalagita na nag-iiwan ng bante ng love letters sa kanyang mesa. Binalewala niya ang mga ito at bukod sa pagtuturo kay Shen Xinghan, nakatuon ang isip niya sa paparating na school sports festival. Naniniwala siyang kung lubos niyang mamamayani rito, saka pa lang niya ma-unlock ang titulo. Pumasok siya sa 3 event lamang, shot put, high jump, at sprinting. Nakamit niya ang kamanghamanghang 2.01 metro sa shot put. Ang 3 pangunahing pangyayaring ito ay kumakatawan sa lakas, kakayahan sa pagtalon, at bilis. Ang pagdamina sa 3 kategoryang ito ay nangangahulugan ng ganap na pagdamina sa mga kaganapang pang-atletiko.
Kahit na nagpigil para hindi magmukhang sobrang tao, madali pa rin niyang nakuha ang unang pwesto sa lahat ng event. Nakaupo siya kasama si Shen Xinghan at humahanga sa kanyang gintong medalya. Biglang mayroon siyang naramdaman na may bagong lakas na damaloy sa kanyang katawan. Lumabas ang system notification, dahil sa kanyang mga nagawa na malayong hihigit sa lahat ng estudyante, na-unlock niya ang Middle School Overlord title, sa pagkakumpleto ng 3 titulo sa 9 na taon ng sapilitang edukasyon, nakamit niya ang bagong biolohikal na katangian, Survival of the Fittest. Habang dumadaloy ang lakas, nasiyahan siya na sa wakas ay na-unlock na ito. Habang papalabas sina Lin Zichen at Shen Xinghan mula sa paaralan, pinag-isipan niya ang kanyang bagong kakayahan. Ang Survival of the Fittest ay nagbibigay ng abilidad sa isang mandaragit na sumipsip ng life essence ng ibang nilalang upang mag-evolve. Nagtaka siya kung ano nga ba ang life essence. Nalubog siya sa pag-iisip hanggang tawagin siya ni Shen Xinghan, at doon siya nagkaroon ng ideya. Hiningi niya kung maaari niyang hiramin ang kwintas na may beast fang. Ibinigay ito ni Shen Xinghan, sa sandaling madampi ng kanyang mga daliri ang pangil, nanlaki ang kanyang mata sa gulat. Lumitaw ang system notification, nakasipsip siya ng bakas ng life essence ng Abyssal Giant Butterfly, at nag-unlock ng bagong gabay na may 1% progreso. Isang aninong imahe ng napakalaki at maitim na paru-paro na may mga mata sa pakpak ang lumitaw sa paligid niya. Nanlaki ang mata niya nang mapagtanto na ang pangil ay ngipin pala ng isang paru-paro. Kinagabihan, umaasang makaalam pa, naghanap siya online tungkol sa Abyssal Giant Butterfly, ngunit laking gulat niyang walang lumabas na resulta. Napagtanto niyang siya mismo ang kailangang mag-aral tungkol sa hayop na ito. Naalala niyang ibinigay sa kanila ni Bai Shuai ang pares ng pangil. Kinuha niya ang isa pa mula sa kanyang bag at muli itong hinawakan. Muling lumabas ang system notification, nakasipsip siya ng pangalawang bakas ng life essence, ngunit ang progreso ng gabay ay umangat lamang sa 2%. Tiningnan niya ang pangil nang may pagkadismaya. Napagtanto niyang kakaunti na lang ang natitirang life essence dito. Napagtanto niya na kailangan niyang humanap ng ibang paraan upang ma-unlock ang buong kapangyarihan ng Abyssal Giant Butterfly. Kinabukasan, pagkatapos ng klase, nagsimula si Lin Zichen na ihatid sundo si Shen Xinghan gamit ang bisikleta araw-araw, upang mapabilis ang kanyang pagsasanay at masiguro ang mabilis na pagtakas sakaling may lumitaw na mga halimaw. Habang palabas sila ng paaralan, tinawag siya ng isang lalaki na agad nakuha ang kanyang atensyon. Isang lalaking nakasuot ng tracksuit ang huminto at nagpakilala bilang si Coach Guo mula sa koponan ng martial arts ng paaralan. Pinuri niya si Lin Zichen sa kahangahangang performance nito sa sports meet, ang pinakamahusay sa kasaysayan ng paaralan. Buong sigla, formal na inimbitahan siya ni Coach Guo na sumali sa koponan. Iginiit na mas malaki pa ang kanyang talento sa palakasan kaysa sa akademiko. Pinipilit niya si Lin Zichen na sumang-ayon, ngunit binigyan din siya ng oras para makilala muna ang koponan bago magpas siya. Dahil sa sobrang bilis at kasigasig ng pagsasalita ng coach, hindi na nagkaroon ng pagkakataon si Lin Zichen na tumanggi. Pag-alis nila, kumaway si Coach Guo at sinabing nasa room C ng gym ang martial arts team at hihintayin siya kung sakaling gusto niyang dumalaw kinabukasan. Pagsapit ng takip silim, bumalik si Lin Zichen sa kanyang silid upang subukan ang bagong kakayahan niya. Pinagdikit niya ang kanyang mga palad, pinatay ang isang ipis at isang lamok na nakita niya. Ngunit nang silipin niya ang kanyang mga kamay, wala siyang naramdamang bugso ng kapangyarihan. Napagtanto niyang ang pagpatay ng maliliit at karaniwang insekto ay hindi nakapagpa-activate ng kasanayan. Pinagpasyahan niyang tanging malalakas o kakaibang nilalang lamang ang may sapat na life essence upang ma-absorb para sa kanyang ebolusyon. Upang masubak ang kanyang teorya, naisip ni Lin Zichen na pumunta sa supermarket na nagbebenta ng karne ng halimaw, kasama si Shen Xinghan sa likod ng bisikleta. Nagpunta sila sa lungsod. Di nagtagal, nakarating sila sa isang malaking gusali ng supermarket na may ilang palapag. Sa loob, naglibot sila sa mga istante. Napansin ni Lin Zichen na maraming karne ng halimaw ngunit lahat ay nakaripak. Alam niyang hindi niya matest ang kanyang teorya nang hindi nahahawakan mismo ang karne. Habang naiirita, narinig niya ang isang butcher na nag-aalok ng bagong hiwang karne ng halimaw. Napansin niya ang isang counter na may nakasulat, "Fresh beast meat not prepackaged, safe to eat." Nakita niyang naghihiwa ang butcher ng malalaking piraso ng karne. Sinabi niya kay Shen Xinghan na maghintay, pupunta lang siya doon para tingnan ang karne.
At dali-daling siya na pumunta sa counter, bakas sa kanyang mukha ang pananabik. Agad niyang hinawakan ng isang bagong hiwang karne ng halimaw. Sa sandaling dumampi ang kanyang kamay, isang makapangyarihang bugso ng lilang enerhiya ang damaloy sa kanya. Sa isip niya na tama ang kanyang hinala, naglalaman nga ng malakas na life essence ang karne ng halimaw. Napakuyong siya ng kamao sa tuwa, nakangiti ng malapad, pinagmamasdan siya ni Shen Qingan na litong-lito, nagtatanong kung bakit sobrang saya nito sa simpleng paghawak ng karne. Lumapit siya at nagtanong kung ano ang pakiramdam, iba ba ito sa regular na karne. Pinilit ni Lin Zichen na magpakakalmado at casual na sinabing mas fresh lang ang karne kaysa karaniwan, at tinanong kung gusto rin niyang hawakan, nangingiti ngunit kinakabahan. Umiiling si Shen Qingan at nagsabing sapat na ang paghawak niya para sa kanilang dalawa. Matapos mapatunayan ang kanyang teorya, nagpasya si Lin Zichen na bumili ng karne upang subukan sa bahay. Labis na nagulat si Shen Qingan, dahil alam niyang sobrang mahal ng karne ng halimaw. Kahit ang pinakamura, ang Ghost Shadow Squid, ay nagkakahalaga ng halos 1,000 yen kada gin. Pinili pa rin ni Lin Zichen ang pusit at kumuha ng isang pakete. Natarante si Shen Qingan sa presyo at pinayuhan siyang tanungin muna ang kanyang ina. Ngunit hinaplos lang ni Lin Zichen ang ulo niya, at sinabing huwag mag-alala, imbentong dahilan lang niya na sinabihan na raw siya ng kanyang ina na bumili para sa parehong pamilya. Isinalaysay ang isang flashback kung saan masayang pumayag ang kanyang ina, na magluto ng isang salo-salo. Ngunit sa loob-loob niya, inamin ni Lin Zichen na bukod sa pagbabahagi, mas mahalaga ang kanyang planong subukan kung maaari niyang maabsorb ang life essence sa pamamagitan ng pagkain. Sa cashier, bumili siya ng 3 pakete ng Ghost Shadow Squid na umabot sa 2,994 yen. Nagpasalamat ang babaeng kahera. Habang naglalakad sila palabas, iniisip ni Lin Zichen kung gaano kamahal ang karne at kung kailan pa sila muling makakabili. Pagkatapos ng pamimili, alas 9 na ng gabi, dahil magulo ang syudad nitong mga araw, nagpasya silang umuwi agad para sa kaligtasan. Habang nagbibisikleta pa uwi, hindi mapakali si Lin Zichen, iniisip pa rin ang kanyang eksperimento, palihim niyang inilagay ang kamay sa pakete ng karne sa basket. Agad niyang naramdaman ang pamilyar na bugso ng lilang enerhiya. Kumpirmado ng system, nakasipsip siya ng bakas ng life essence mula sa Ghost Shadow Squid, nag-unlock ang bagong gabay para sa halimaw, ngunit 0.1% lamang ang progreso. Sa kanyang isip, lumitaw ang aninong imahe ng pusit na may maraming mata. Habang nagbibisikleta sila sa tahimik na lansangan, nagkwenta siya. Napagtanto niyang ang pag-absorb ng maliit na bahagi ng karne ay nagbigay lamang ng napakaliit na progreso. Tinansya niyang kailangan niyang kumain ng 100 gin upang makumpleto ang 100% ng gabay, na aabot sa 100,000 yen. Ngunit nang isipin niya ang espesyal na kakayahan ng pusit na maglaho sa tubig, naisip niyang sulit ang lakas. Klaro na sa kanya ang landas, kailangan niyang kumita ng napakalaking halaga, dahil hindi siya maaaring humingi ng ganoon kalaki mula sa kanyang pamilya. Naalala niya ang pangalawang dahilan kung bakit siya bumili ng karne, upang subukan kung ang pagsipsip ng life essence ay makakasira rito. Sinulyapan niya ang pakete, matagal na itong nakalagay ngunit nananatiling preskong-presko ang itsura. Napangisi siya. Tuwang-tuwa na hindi pala nasisira ang karne kahit masipsip ang kakayahan nito. Habang ipinagpapatuloy ang pag-absorb, umakyat sa 3% ang progreso ng kanyang Ghost Shadow Squid. Bigla siyang napatigil nang sumigaw ng babala si Shen Qingan na mag-inat ito. Agad niyang inapakan ang preno, huminto ng kiskisan ng gulong, ilang pulgada lamang mula sa magkasintahan sa bike lane, humingi siya ng paumanhin at pinagalitan ang sarili sa hindi pagbantay sa daan. Napahawak siya sa kanyang ulo na naiinis dahil sobrang nakapokus siya sa pagsipsip ng esensya ng buhay kaya nakalimutan niyang tumingin sa daan, ngunit nagtaka siya kung bakit sobrang dami ng tao sa bike lane. Habang abala siya sa pag-iisip, biglang may itinuro si Shen Qingan sa unahan, nanlaki ang mga mata ni Shen Qingan sa takot, nakilala niyang ang bihag ay ang kanilang guro, si Cao Mei. Isang matipunong lalaki ang may hawak na hostage na babae, tinutukan ng kutsilyo. Sinabi niya na huwag silang lalapit isang hakbang ng paa at papatayin niya ang babae. Pasiga na nagbabanta ang pulis, na napapalibutan na siya manatili siyang kalmado at ibaba ang kanyang kutsilyo. Sinabihan ng kapitan ng isa niyang tauhan, si Abing, at binalaan na huwag basta paputok,
Dahil masyadong malapit ang target sa bihag at ginagamit itong panangga, ipinaliwanag ng pulis sa kanyang kapitan na kung susubukan nilang hulihin ang sospek, maaaring mapahamak ang bihag, kaya iminungkahi niya na gamitin na lang ang sleeping gas. Ngunit itinanggi yun ng kapitan dahil masyadong halata ang epekto ng sleeping gas bago pa man ito umabot sa sospek, na maaaring makagawa ng mas matinding bagay. Habang nag-aatubili ang mga pulis, nagpasya si Lin Zichen na kumilos, palihim siyang kumuha ng maliit na bato sa semento. Habang ibinato ito ng napakabilis at eksakto, dumaan ang bato sa baril ni Officer Abing. Ang ligaw na bato ay tumama sa kamay ng hostage taker, dahilan upang mapasigaw ito, mabitawan ang kutsilyo, at mapalaya si Cao Mei. Sinamantala ng kapitan ng pagkakataon at sumigaw ng utos. Agad na sumugod ang mga pulis at mabilis na inaresto ang walang armas na sospek, habang ang isang babaeng opisyal ay umalalay sa nanginginig ngunit ligtas na guro. Tahimik na bumalik si Lin Zichen sa kanyang bisikleta, nakatitig sa kanya si Shen Xinghan, malalaki ang mata at nagtanong kung siya ba ang naghagis ng bato. Mabilis niya itong pinatahimik at sinabing umalis na muna sila at mag-usap na lang mamaya. Paalis na sana sila nang may bumulyaw ng utos na huminto, ang kapitan mismo ang tumawag, tinatanong kung siya nga ba ang naghagis ng bato, nagulat naman ang dalawa. Kinabahan si Lin Zichen at mabilis na itinanggi, pilit na ngumiti. Pinanood sila ng kapitan habang nagbibisikleta palayo, nagtataka kung bakit may taong hindi gustong aminin ang isang kabutihang ginawa. Napabulalas pa itong may gantimpala para sa kabayanihan. Agad na kumapit sa isip ni Lin Zichen ang salitang gantimpala dahil kailangan niya ng pera. Kaya bigla siyang huminto, bumalik, at tumakbo papunta sa kapitan. Nahihiyang binawi ang kanyang pagtanggi at inaming siya nga ang naghagis ng bato, ipinaliwanag na napakahalaga sa kanya ng pera. Sinabi ng kapitan na pumunta siya sa presinto upang magsumite ng ulat at tutulungan siyang mag-apply para sa gantimpala. Matapos ipaalam sa kanilang pamilya, naghanda sina Lin Zichen at Shen Xinghan na pumunta sa himpilan, inakala niyang magiging maayos ang lahat, ngunit biglang nagbago ang lahat habang dinadala ang sospek. Nagsimulang magbago ang mukha nito, nakakatakot at nakakadiri. Nabigla ang mga pulis nang makita nilang isa pala itong heretic, nagmumutate patungo sa isang dambuhalang daga, winasak nito ang posas at nagwawala, habang umatungal ng malakas. Pagkatapos mabilis niyang inatake ang babaeng pulis. Sumigaw ang kapitan sa radyo, iniutos na magpaputok ang lahat ng puwersa upang maprotektahan ang mga sibilyan, habang napatulala ang tatlo sa nangyayari. Paulit-ulit na nagpaputok ang mga pulis ngunit walang epekto ang mga bala. Isang ulat ang dumating na nagsasabing ang heretic ay pinagsaniban ng Rat King Jeans, at humihingi ng agarang backup. Naiintindihan ang panganib, humingi ng paumanhin si Lin Zichen, hinayla si Shen Xinghan at Cao Mei, at mabilis na nagsabi ng tatakbo sila. Nakahinga siya ng kaunti ng mapansing hindi sila hinahabol ng halimaw, ngunit alam niyang kailangan nilang makalayo agad. Habang tumatakas sila, isang figure ang bumaba mula sa kalangitan, nakabalot sa purple na aura, isang babaeng cyborg na nakasuot ng makinis na futuristic armor. Agad itong umatake at nagbigay ng napakalakas na sipa sa higanteng daga, tumama ito ng matindi sa mukha ng higanteng daga. Sa lakas ng sipa na paatras ng malayo ang halimaw. Ginamit naman ito ng pagkakataon ng babae at nagsimulang mag-charge ng laser cannon mula sa kanyang dibdib. Sa utos na fire, ay pinakawalan niya ang isang napakalaking sinag ng purple na enerhiya. Nilamon nito ang mutant rat, na sumisigaw sa matinding sakit bago tuluyang ma-desintegra, walang iniwan kundi mga abo. Nakatitig si Lin Zichen, tulala sa kahangahangang kapangyarihan ng cyborg. Habang hamu pa ang banta, nakahinga ng maluwag sina Cao Mei at Shen Xinghan dahil ligtas na sila, ngunit higit na iniisip ni Lin ang kanyang bisikleta. Natutuwa nang makitang hindi ito nadamay sa pagsabog, dahil malaking kawalan yun kung nasira. At sa kalmadong sandali, bigla siyang nakaramdam ng pagkabahala. Sinilip niya ang basket ng bisikleta, ang mahal na Ghost Shadow Squid Meat ay nasira na, bumubuga ng mabahong amoy. Napatunayan ang kanyang orihinal na teorya, nasisira nga ang karne kapag naabsorb ang life essence, ngunit may pagkaantala, itinaas niya ang isang malambot na galame at nag-isip ng palusot. Nagpanggap siyang galit, itinapon ito at isinigaw na ang laban at ang atake ng cyborg ang nagsunog ng karne. Nilapitan siya ni Teacher Cao Mei at pinakalma,
sinasabing ang mahalaga ay ligtas silang lahat. Bagaman balak na nilang umuwi ayon sa hiling ng kapitan, napilitan silang sumama sa security team patungo sa istasyon, para sa ilang mga statement. Hindi nila inaasahan na isasakay sila sa parehong van kung saan inilagay ang mga labi ng heretic matapos tamaan ng laser blast. Ang natira lamang ay isang tumpok ng sunog na laman sa isang gurney, at matindi ang amoy. Habang nakaupo sa umaalingasaw na van, biglang may naisip si Lin Zichen. Naalala niya na ang mga pangil ng halimaw mula kay Bai Shuai ay naglalaman pa rin ng life essence kahit matagal nang patay ang nilalang. May bagong ideya na sumagi sa isip niya. Maaari kaya na may natitirang life essence sa bangkay na ito, at kung gayon, kaya rin ba niyang lamunin ang Rat King Jin mula rito? Habang nakasakay sa police van, iniisip ni Lin Zichen kung gaano karami sa Rat King Jin ang maaari niyang lamunin mula sa sinunog na bangkay ng heretic. Nagpasya siyang subukan. Palihim niyang iniunat ang kanyang kamay patungo sa mga labi. Sa mismong sandaling nadikit siya nanlaki ang kanyang mata sa pagkagulat, biglang damaloy sa kanya ang isang malakas na pulang enerhiya. Kumpirmado ng kanyang system na kasipsip siya ng bakas ng life essence ng dambuhalang mutant rat, at nag-unlock ng gabay nito na may kahangahangang 5% progreso, nabigla siya sa dami ng nakuha niya, at napagtanto niyang ang pagiging sariwa ng pinagmumulan ay tuwirang naaayon sa dami ng life essence na maaari niyang makuha. Napansin ng kasamang pulis na si Abing ang kanyang galaw at pinagsabihan siyang umupo ng maayos. Mabilis na nagpalusot si Lin Zichen na kailangan lang niyang magunat. Pagdating sa public security office, alam niyang madaling lokohin si Abing, ngunit mas matalas ang kapitan. Ipinabatid ng kapitan kay Lin Zichen na naisumite na ang aplikasyon para sa kanyang gantimpala sa tapang, ngunit sinundan ito ng mas seryosong tanong, paano raw nagawa ng isang estudyanteng nasa ganoong kalayo at sa madilim na lugar, na napakatumpak na tamaan ng bato ang kamay ng heretic na may hawak ng kutsilyo. Nagbigay si Lin Zichen ng malabong sagot, sinabing dahil madalas niyang sanayin ang kanyang kanang kamay. Naiwan na walang masabi ang kapitan sa kakaibang tugon. Napatigil ang usapan nang tawagin ni Shen Xinghan ang kanyang pansin, sinabing dumating na ang kanyang tiyahin. Nagulat si Lin Zichen nang makita ang kanyang mga magulang na mabilis na pumasok sa istasyon. Nagtatakbong sinalubong siya ng kanyang ina, dala ang labis na takot sa mukha, at mahigpit siyang niyakap habang umiiyak. Tinatanong kung ayos lang siya at sinasabing halos mamatay siya sa kaba. Pinakalma niya ito, siniguradong ligtas siya at nakakuha pa nga ng gantimpala sa tapang. Hawak-hawak siya ng mahigpit sa kanyang kamay, pinapapangako ng kanyang ina na kung sakaling may panganib muli, dapat siyang magtago muna sa ligtas na lugar. Sinabi nitong ang tanging nais niya ay makita siyang lamaking ligtas, labis na naantig si Lin Zichen sa taos-pusong pag-aalala ng kanyang ina. Pag-alis nila, muling tiniyak ni Lin Zichen na palagi niyang uunahin ang pagprotekta sa sarili. Pinanood sila ng kapitan habang papalayo, nag-iisip pa rin tungkol sa kakaibang kakayahan ng binata. Sa kanilang pagdaan, nadaanan ni Lin Zichen ang dalawang babaeng pulis na nag-uusap tungkol sa kaso. Isa ang nagsabi na lalo na raw nagiging matapang ang mga pervert, at ibinunyag ng kasama nito na ang heretic ay isang liberal arts student mula sa Guangyuan University, na na-brainwash ng kulto ng Rat God. Sumumpa ang una laban sa kulto, ngunit ipinaliwanag ng pangalawa na kailangang alisin ang ugat ng problema. Ang nagpapakilalang Rat King, kaagad na nahuli ng pangalan ang pansin ni Lin Zichen ang Rat King. Sa biyahe pa uwi, nagsimula siyang magsaliksik tungkol sa kulto ng Rat God sa kanyang telepono, at nagulat sa dami ng impormasyon. Natuklasan niyang nasa lungsod ng Shanghai ang pangunahing base ng kulto, at karamihan sa mga miyembro nito ay mga taong itinakwil ng lipunan. Lalong nakakagulat ang natuklasan niyang plano ng Rat King na mag-evolve bilang isang mas mataas na uri ng nilalang, at pinipilit nitong mang-alap ng evolution materials ang mga tagasunod. Muling pumasok ang nakakakilabot na tanong sa isip niya, baka ba nakapagsimula ng magkaroon ng sariling kamalayan ang Rat King bilang isang aberrant beast? Naputol ang kanyang pag-iisip, nang mapatingin siya sa bintana at makita ang isang higanteng daga, halos kasing laki ng pusa, na naglalakad sa gilid ng kalsada. Saglit niyang inisip kung may kaugnayan ito sa Rat King, ngunit kaagad niya itong ibinasura. Napahawak siya sa kanyang ulo at napabuntong hininga, iniisip na sa timog, hindi nakakaiba ang mga dagang kasing laki ng pusa. Naisip niyang napakatahimik ni Shen Chenghan, nang lingunin niya, nakita niya itong kumikilos ng hindi mapakali, mahigpit na magkadikit ang mga tuhod. Agad niyang naunawaan, naalala niyang mula pagkabata,
tuwing kinakabahan o nabibigla ito, hindi niya makontrol ang kanyang pantog. Bagamat nakakahiya para rito, pakiramdam ni Lin Zichen ay may nakatagong potensyal na kaakibat ang kakaibang reaksyong iyon. Pag-uwi nila, nagulat ang ina ni Lin Zichen, nang matuklasang nawala ang halos 3,000 yen na halaga ng beast meat. Mabilis na nag-isip ng palusot si Lin Zichen, at nahihiyang sinabing marahil ay naibagsak niya ito habang tumatakbo sa oras ng kagipitan. Kaagad na inuna ng kanyang ina ang kanyang kaligtasan, at sinabing kalimutan na lang ang karne, dahil ang mahalaga ay ligtas siya. Napabuntong hininga si Lin Zichen sa loob-loob niya, masayang naloko niya ang ina. Subalit mas matigas ang kanyang ama, ipinahayag nitong babalik siya upang hanapin ang mamahaling karne, ipinagmamalaki pa na kaya ng isang dating wage slave na tulad niya. Sinubukan siyang pigilan ni Lin Zichen, iginiit na delikado at tiyak ng sira ang karne, naging kainahinala ang ama, at tinanong siya kung paano niya nalaman na ito'y sira na. Pinawisan si Lin Zichen at mabilis na nagpalusot, sinasabing halata na yon. Samantala, sa ngayon ay bakanteng Public Security Office, nag-iisip pa rin ang kapitan ng pulis tungkol sa mga kakaibang pangyayari kagabi. Habang nagyoyosi, hindi siya matahimik sa tanong kung paano nagawa ng isang karaniwang estudyante sa high school na makapagpukol ng bato na may ganoong kapangyarihan at katumpakan. Bigla niyang narinig ang isang kakaibang ingay mula sa sulok. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang isang dambuhalang daga, mas malaki kaysa sa anumang normal na daga, nakadapo sa ibabaw ng mga filing cabinet. Bago pa siya makakilos, tumalon pababa ang higanteng daga. Mabilis na binunot ng kapitan ang kanyang baril at nagpaputok. Mabilis at marahas ang engkwentro, nagtapos sa isang madugong iglap. Kinabukasan sa klase, napabuntong hininga si Lin Zichen habang nakaupo sa kanyang desk, iniisip ang nangyari kagabi. Napagtanto niyang masyado pa siyang mahina kung ihahambing sa makapangyarihang heretic at sa babaeng cyborg, kailangan niyang kumita agad ng pera upang makabili ng mas maraming beast meat, tulad ng Ghost Shadow Squid, para mapuno ang progreso sa kanyang guidebook. Naalala niyang pwede siyang maging influencer o magbenta ng review materials, pero agad niya itong isinantabi, masyadong magarbo at labag sa kanyang layunin na manatiling low profile. Bigla siyang nakaisip ng ideya, sa mundong ito, mas mahalaga ang martial arts at Jin fusion kaysa academics, mas mataas ang premyo sa mga paligsahan ng martial arts kaysa ibang mga asignatura. Napakuyong siya ng kamao na puno ng determinasyon na mukhang oras na para kumilos. Nagpunta siya sa gym kung saan nagsasanay ang martial arts team sa Building C. Naabutan niya roon si Coach Guo na umiinom mula sa thermos at binati niya ito. Napadura sa gulat ang coach sa tubig na kanyang iniinom. Kaya masaya niyang tinanong kung sasali ba siya o gusto lang niyang malaman ang tungkol sa team sa martial arts. Sa halip na sumagot, palihim na nagtanong si Lin Zichen kung may tsansa bang sumali sa mga city tournament kapag naging miyembro ng team, at kung malaki ba ang premyo. Ngumiti ang coach at sinabing oo, at ang mga gantimpala ay umaabot ng 10,000 libo. Nabura ang kanyang pangunahing alinlangan, kaya't nakipagkamay si Lin Zichen sa coach at ipinahayag na sasali siya sa martial arts team ngayong araw. Masayang tinanggap siya ni Coach Guo at ipinakilala sa buong grupo bilang bagong miyembro, sigurado siyang narinig na ng lahat na si Lin Zichen ang naging kampyon sa Grand Slam ng paligsahan sa palakasan ng paaralan, opisyal na rin siyang sasali ngayon sa ating koponan ng martial arts. Isa-isang nagpakilala ang mga kasamahan, sina Zhang Kai, Huang Tianzin o Azin Li, Li Shutong, at Han Yiguo. Pagkatapos, nagpakilala rin si Lin Zichen. Dahil wala pa siyang formal na pagsasanay sa martial arts, nagpakita si Coach Guo ng mga pangunahing galaw ng kamao at paa, ipinaliwanag niyang simple ang hitsura ng mga ito ngunit mahirap pag-aralan. Binanggit pa na ang pinakamabilis matuto sa kanilang grupo, si Li Shutong, ay inabot ng 1 linggo bago makuha ang porma. Hinimok siya ng coach na subukan, tumayo si Lin Zichen sa handang posisyon. Dahil sa kanyang Celestial Root of Wisdom attribute, na nagbibigay sa kanya ng pambihirang talino sa martial arts, naunawaan na niya at naalala ang bawat detalye ng demonstrasyon matapos lamang itong mapanood. Habang isinasagawa niya ang mga galaw, lumabas ang system notification, nakakuha siya ng puntos sa vitality, strength, dexterity, at proficiency. Perpektong isinagawa ni Lin Zichen ang mga galaw ng kamay at kamao, mabilis at eksakto. Mabilis siyang lumipat sa mga galaw ng paa, nagpapakita ng malalakas at dumadaloy na sipa. Isa pang system notification ang lumitaw,
na nadagdagan ng puntos para sa leg muscles, dexterity, at proficiency. Napatulala ang coach at buong team, halos mabitawan ng coach ang kanyang thermos sa pagkabigla. Hindi siya makapaniwala na may taong makakapag-aral ng komplikadong porma ng perpekto sa isang tingin lang. Isang malinaw na ideya ang pumasok sa isip ng coach, isa itong minsan lang sa 1,000,000 martial arts prodigy. Kinagabihan sa Shanghai, tinawag si Lin Zichen ng kanyang ina, para kumain ng hapunan. Mabilis siyang lumabas dala ang kutsara at bowl, sabik na tinanong kung ano ang niluto nito. Ipinagmamalaki ng kanyang ina ang isang malaking plato ng ghost shadow squid na gusto niya. Napakabango ng pagkain at pinuri niya ang amoy, hinikayat siya ng ina na kumain habang mainit pa. Pagkagat niya, agad siyang tinanong ng kanyang ina na kamusta ang lasa. Pinuri niya ang luto bilang pinakamasarap sa buong mundo. Masaya ang kanyang ina at sinabihang kumain siya ng marami dahil 3 kilo ang binili nito para sa kanya. Habang kumakain, lumitaw ang system notification, nakalunok siya ng bakas ng life essence ng ghost shadow squid, at umakyat sa 3.01% ang progreso ng kanyang guidebook. Naiinis niyang naisip na ganoon din pala kaepektibo ang pagkain nito. Kung alam lang niya, hindi na sana niya sinayang at napanis ang unang batch. Habang kumakain, nakuha ang kanilang atensyon ng isang ulat sa balita, tungkol sa isang 14 anyos na batang babae, ang pinakabatang cyborg sa kasaysayan. Matapos magsanib sa isang energy core, nagkaroon siya ng mga kakayahang superhuman, nakakabuhat ng 5,000 kilo SUV gamit ang isang kamay, nakakatakbo ng 100 metro sa 3 segundo, at nakakatakbo ng 8 metro pataas. Pinagnilayan ni Lin Zichen ang debate sa kanilang mundo, alin ang mas malakas, ang gene fusion ng Kyoto Prodigy o ang cybernetics ng Dalagita. Biglang naputol ang kanyang pag-iisip ng isa pang balitang pang-emerhensya, si Captain He Chun-shan, ang kapitan ng pulis na nakilala nila, ay napatay sa kanyang opisina. Ayon sa surveillance footage, inatake at nilamon siya ng isang dambuhalang mutant rat na nakapasok sa istasyon. Ipinakita sa TV ang mga medics na itinutulak ang kanyang bangkay papasok sa ambulansya. Nang inig si Lin Zichen sa hilakbot, naalala ang malaking daga na nakita niya kagabi at naisip kung may kaugnayan ito. Inimahan niya sa isip ang isang higanteng daga na nagwawala sa lungsod. Ang pagkamatay ng kapitan ay isang madilim na paalala ng papatinding panganib. Matamang nakatingin, nagpasya si Lin Zichen na kailangan niyang paigtingin pa ang kanyang pagsasanay. Kaagad matapos ang pagkamatay ng hepe ng pulisya, buong sarili niyang ibinuhos si Lin Zichen sa nakapakapagod na regimen ng pag-eensayo, pagkaraan ng matinding practice. Kaya na niyang tumakbo ng 100 metro sa nakakagulat na 4.61 segundo. Lalong tumaas ang kanyang pisikal na lakas, ang kanyang talon ay umaabot sa 5.3 metro, at kaya niyang buhatin ng 12 kilo gamit ang isang kamay. Bukod sa personal niyang pagsasanay, ipinagpapatuloy niya rin ang kanyang martial arts kasama ang koponan ng paaralan, umaasang mabilis na mapalakas ang katawan para sa nalalapit na torneo. Kinaumagahan sa paaralan, nagtungo siya sa gym upang magsanay, kasama si Shen Qingan na sabik na sumama. Sa daan, sinalubong sila ng isang babaeng may kulay rosas na buhok na magiliw na bumati kay Lin Zichen, at inabutan siya ng bote ng sariwang gatas. Magalang niya itong tinanggihan, nagpasalamat, at nagpatuloy kasama si Shen Qingan, iniwan ng dalaga na halatang nadismaya. Mula sa malayo, pinagmamasdan sila ng kanyang kakampi na si Zhang Kai. Galit na pinisil nito ang kamao. Inis na ang taong tumalo sa kanya sa sports meet ay tinatanggihan ang regalo ng babaeng iniidolo niya. Hindi mapigil ang kanyang pagkadismaya, dali-daling hinaranggan ni Zhang Kai ang daraanan nila. Kinumprante niya si Lin Zichen, sinermonan tungkol sa kawalan ng galang at sa pagkasakta ng damdamin ng babae, nang ipinaliwanag ni Lin Zichen ng kalmado na allergic siya sa gatas. Hindi naniwala si Zhang Kai at tinawag pa siyang sinungaling. Galit na galit, itinuro ni Zhang Kai si Lin Zichen at hinamon siyang makipag-spar. Inilatag niya ang kondisyon, kung siya ang matalo, hindi na niya muling guguluhin si Lin Zichen, ngunit kung si Lin Zichen ang matalo, kailangan itong inumin ang buong bote ng gatas. Sa mismong sandali ng hamon, lumitaw ang bagong system notification, isang bagong achievement mission ang na-trigger, talunin ng 1,000 iba't ibang kalaban sa pormal na laban para sa survival of the fittest, biological trait. Ngumiti ng tuso si Lin Zichen, ito na ang matagal niyang hinihintay. Nasa wakas natapos na ang ika-4 na misyon.
Agad na palibutan ng nakakatakot na lilang aura, tinanggap niya ang hamon, kumikislap ang mga mata sa pananabik. Mabilis na kumalat sa paaralan ang balita ng kanilang duelo, dalawang estudyante ang agad na nagpasya na manood ng laban sa pagitan ng tanyag na junior na si Lin Zekhen at isang senior. Pagdating nila sa gym, puno na ito ng mga manunood, nakapalibot sa malaking bilog sa sparring area. Kitang-kita nakakampi ng karamihan si Lin Zekhen, marami sa kanyang mga tagahanga, lalo na ang mga babae, ang sumisigaw ng cheer para sa kanya, hinihikayat siyang turuan ng leksyon ang kalaban. Kabilang dito ang dalagang may kulay rosas na buhok na handa pang mag-record sa kanyang telepono. Nainis si Zhang Kai, iniisip ng lahat ay inaakalang siya ang matatalo. Ngunit aminado siya sa sarili na kamangha-mangha ang paglakas ni Lin Zekhen nitong nakaraang buwan. Nakita niya ang duelo bilang huling pagkakataon upang ipakita ang kanyang lakas at ilagay sa lugar ang umaangat na henyo. Samantala, taliwas sa tindi ng emosyon ng kalaban, tila walang pakialam si Lin Zekhen, kalma niyang sinabi na kailangan niyang umuwi para kumain ng hapunan, at tinanong kung maaari ba nilang pabilisin ang laban. Itinuring yun ni Zhang Kai bilang insulto, ngunit ngumisi at sumang-ayon na pagbibigyan siya. Tumayo si Coach Guo sa gitna nila bilang opisyal, itinaas ang kamay upang simulan ang laban at pinaalalahanan sila ng mga patakaran. Ngunit bago magsimula, sumigaw si Zhang Kai na maghintay muna. Mayabang nang umisi, nag-alok siya ng handicap para kay Lin Zekhen, ipinaliwanag niya na halos 2 taon na siyang nagsasanay, samantalang 1 buwan pa lang si Lin Zekhen, para maging patas, hayaan daw niyang mauna si Lin Zekhen sa 3 galaw. Agad pumayag si Lin Zekhen at sa mismong sagot niya, bigla siyang sumugod ng napakabilis, halos parang kidlat, nagulat si Zhang Kai, at bago pa man niya maitaas ang depensa, pinakawalan ni Lin Zekhen ang isang nakakapangwasak na suntok. Tumama ito ng ubod ng lakas sa kanyang mukha, sumirit ang dugo mula sa ilong ni Zhang Kai. Agad siyang nawala ng malay at bumagsak sa sahig ng gym. Natahimik ang buong lugar, nanlaki ang mata ni Coach Go, at pasiga na inihayag na tapos na ang laban sa iisang suntok. Gulat na gulat ang buong martial arts team at mga manunood, tinatawag itong katawa-tawa, hindi makapaniwalang natapos ang duelo sa loob ng 1 segundo. Binasag ang katahimikan ng malakas na hiyaw ng tagumpay, tumalon si Shen Qinggan, masiglang kumakampay ng kamao at buong tuwang sumigaw para kay Lin Zekhen. Sumunod ding nagsipagsigawan ang mga babae, kabilang ang kulay rosas ang buhok, na tuwang-tuwa sa kanyang galing. Nakatayo sa ibabaw ng talunan na kalaban, nakatanggap si Lin Zekhen ng system notification, dahil sa pagkatalo ng karibal at pagkamit ng paghanga ng kabilang kasarian, nakakuha siya ng priority meeting rights. Higit pa rito, ang progreso ng kanyang bagong misyon ay umabot na sa 1/1000th, napaisip siya na mahaba-haba pa ang kanyang tatahakin upang ma-unlock ang natural selection attribute. Para mapabilis ang progreso, tumingin siya sa natitirang mga miyembro ng martial arts team na nanginginig sa takot, sa isang ngiting magiliw ngunit nakakatakot, iminungkahi niyang makipag-spar din sila. Nanlaki ang mga mata ng team, namutla sa matinding takot. Sunod-sunod silang naghanap ng palusot, isa'y may cram school, ang isa'y tinatawag ng ina para sa hapunan, at ang iba na may nagkunwaring may sakit. Sa mga sandaling yon, pilit bumangon si Zhang Kai, hindi niya matanggap ang pagkatalo. Galit na galit niyang inakusahan si Lin Zekhen ng pandaraya at nanumpang dudurugin siya sa muling pagkikita. Pumasok si Coach Guo at sinabi kay Zhang Kai na tanggapin ang pagkatalo tulad ng isang lalaki. Pagkaraan, napaisip ang coach kung baka swerte lang ang suntok na yon, kaya't nagpasya siyang subukan ito sa isa pang kasapi ng koponan na si Xiao Lizi. Nang marinig ang kanyang pangalan, natigilan ang isang binata sa matinding takot. Kahit na kumuha siya ng posisyong panglaban, halatang-halata ang kanyang pangamba, nagmamakaawang huwag siyang masaktan at huwag tamaan sa mukha. Pagkalipas ng 10 minuto, malinaw ang resulta, ilang miyembro ng martial arts team ang nakabulagta, walang malay sa sahig ng gym. Nakatayo sa ibabaw nila si Lin Zekhen, ipinapaalala na siniguro niyang hindi siya lumaban ng todo at kaunting palitan lang ng suntok ang ginawa, gayunpaman, nang tingnan niya muli ang kanyang system, nadismaya siya, bukod sa unang panalo, wala ni isa sa mga spar ang binilang sa kanyang achievement, na natili ang bilang ng mga karibal sa 1/1000th, na pagtanto niya na hindi sapat ang simpleng sparring, kailangang talunin niya ang mga kalaban sa isang opisyal na laban. Habang iniisip ito, may kamay na tumapik sa kanyang balikat,
Nakangising parang baliw si Coach Guo. Buong galak na idineklara na si Lin Zekhen ay isang tunay na henyo. Ipinahayag niya na sa loob lang ng mahigit isang buwan, ang bagong dating ay naging alas ng kanilang koponan. Puno ng bagong kumpiyansa, sinabi ng coach na sa pangunguna ni Lin Zekhen, dudurugin nila ang lahat ng ibang paaralan at kukunin ang unang pwesto sa taong ito sa Regional Martial Arts Tournament. Habang nagdiriwang si Coach Guo, biglang nagkaroon ng kaliwanagan si Lin Zekhen. Tama ang coach, ang nalalapit na torneo ang perpektong pagkakataon upang harapin ang maraming opisyal na kalaban ng sabay-sabay. Buo ang kanyang determinasyon, nauunawaan niyang basta't matalo niya sila sa formal na kompetisyon, bawat panalo ay bibilang para sa kanyang progreso. Ngunit napatigil siya nang marinig ang tawag ng isang bagong gising na si Zhang Kai. Nakatayo ito, nakaturo kay Lin Zekhen, at formal na tinanggap ang kanyang pagkatalo, ngunit may kasamang kakaiba at sobrang detalyadong pahayag ng pagsuko. Ang kanyang nakapagtatakang mga salita ay nag-iwan sa lahat, kabilang si Shen Qingan, Coach Guo, at si Lin Zekhen, na lubos na nabigla at nataranta. Nang matapos ang duelo, mabilis na nagsitaka sa mga manunood at si Coach Guo. Iniwan si Zhang Kai na nag-iisa at nagrereklamo na hindi pa siya tapos magsalita. Sa mundong ito, kailangang pumili ang mga high school student kung martial arts o academics ang tatahakin, dahil sa panganib ng mundo. Ang martial arts class ang itinuturing na mas mataas na landas. Ayaw magpaiwan, nagpa siya si Shen Qingan na sumali sa martial arts class at nagsimulang magsanay ng puspusan kasama si Lin Zekhen. Mahigpit ang kanilang araw-araw na rutina. Nagsisimula sila sa 3,000 metrong takbuhan, sinusundan ng 1 oras ng hand-to-hand combat practice. Pagkatapos, gumagawa sila ng sit-ups at push-ups upang palakasin ang katawan. Sa pagtatapos ng bawat sesyon, minamasahe ni Lin Zekhen si Shen Qingan upang maibsan ang paninigas ng kanyang mga kalamnan. Siyempre, hindi rin lumalampas si Lin Zekhen sa sariling pagsasanay, inuubos niya ang kanyang lakas araw-araw, itinutulak ang sarili hanggang sukdulan, hinihimok ng layuning manalo sa torneo at ma-unlock ang natural selection attribute sa lalong madaling panahon. Pagkalipas ng 1 buwan, susubukin na ang lahat ng kanilang pagsisikap, dumating na ang araw ng Regional Martial Arts Tournament, at handang-handa si Lin Zekhen na lumaban.